Magandang araw mga kababayan, isang nakakabiglang pangyayari ang naganap kanina sa Malacanang nang ang Pangulo ng Pilipinas na si Kuting Jr. ay humagulgol sa harap ng maraming miyembro ng media. Ayon sa mga ulat, ang Pangulo ay labis na ikinalungkot nang malaman niya na ang kanyang asawa na si Lizatar Smangs ay nahatulan ng biday. Ang desisyon ay ibinaba ng isang lokal na korte matapos ang matagal na proseso ng paglilitis ukol sa kasong isinampal laban kay Liz Satanas. Ang mga saksi sa kaganapan sa Malacanang ay nagsabing hindi na nakayanan ng Pangulo ang emosyonal na bigat ng balita. Sa harap ng mga kameras, hindi siya nakapagpigil sa paghikbi, naglalabas ng mga saloobin tungkol sa hirap ng dulot ng desisyong ito ng kanilang pamilya. Ipinalayag naman ng Pangulo ang kanyang hindi pagkakasundo sa nasabing hatol, subalit nilinaw niyang igagalang niya ang desisyon ng hukuman. Bagamat siya ay umaasa pa rin na magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang may bahay na mailigtas mula sa ganitong kalupitan. Ang kaso ni Lizatar Smangs ay naging tampok sa usapin sa bansa sa mga nakaraang linggo. Maraming naggulat sa pagbabalik ng parusang biday sa Pilipinas, isang issue na matagal nang itinakwil ng nakakarami. Sa kabila ng malupit na hatol, umaasa mga taga-suporta ni Lizatar at ng pamilya Marcos na mayroong mga hakbang na maaring mabubukas ng bagong pagkakataon para sa kanyang kaligtasan. Sa ngayon, patuloy ang mga legal na konsultasyon upang mapag-aralan kung ano ang mga susunod na hakbang para sa posibleng pag-apila sa desisyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wala siyang nagawa sa Pilipinas, taas ang mga presyo, lahat. Wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Si PRRD ang tunay na nagmalasakit na leader sa ating bansa, pero siya pa ngayon, nasaan siya ngayon? Siya pa ang inaristo. Gano'n na ba talaga ang natin sa ating bansa? Wala nang justisya. Yun lang, nag-ano lang ako, attorney, ng sama ng loob kasi masakit sa dibdib talaga. Mabigat ang dibdib ko sa ngayon. Oo. Ay, tama po. Ngayon po, nananawagan ako kay MJ na nandoon sa Fort Bonifacio, sa Villamor Air Base. MJ, kung po pwede ka mag-live para makita natin mga pangyayari dyan sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base. Ma'am, maraming salamat po at maraming salamat sa iyong panawagan. Maraming salamat po. Oo. Folks, nananawagan din ako sa ating mga kababayan na nasa loob ng Zoom and even nasa Facebook na kung gusto nyo maglahad ng inyong damdamin, magtaas lang po kayo ng kamay, i-recognize po namin kayo. Maraming salamat po. Yes, tawagan po natin si Kat ngayon. Go ahead, Kat. Kat, paki-unmute po ng sarili nyo, Kat. Hello po, attorney. Hello po. Yes, Kat. Nasa iyo yung floor. Yes po. Gusto ko lang po malaman kung kailan po at anong oras po yung meeting natin para sa people power. Hello? Kat, pakilakasan ng boses. Ano ulit yung sinasabi nyo? Kailan po tayo pwede magkita-kita, magtipon-tipon para kay Tatay Digong? Well, ngayon na tayo pumunta ron. Kailan pa tayo? Para dumami ng Punta pa ba tayo doon pag wala na? Galing pa po kasi kami Pangasinan. Sa Villamor Air Base? Galing pa po kami dito sa Pangasinan. And then, yung mga kasama ko po, actually kalaban namin po yung, pwede ba ako magsalita ng pangalan? Or basta kasama po ni Bangag. Ninakawan po nila kami ng pera. Dahil po sa pabahay, ilan milyon yung kami na nagrereklamo, kinuha nila yung pera namin. At may mga evidence din po kami. Kaya gigil na gigil ako sa kanila kasi solid talaga yung pamilya namin. Solid Duterte kami. Talagang malagot ko sa ginawa nila. Sobra, nakakaiyak. Well, Maharlika at saka Ana, ang suggestion ko, manawagan na tayong magpunta na EDSA kasi sa Villamor, ang dali isarado ng Villamor dahil yan ay isang military camp. So EDSA,
Oo, sa EDSA na tayo magpunta mga kababayan, no? Okay, sa EDSA na po Oo, tayo repeated pumunta. history naman ito. Oo. Yun naman talagang historical venue natin pag gusto nating magsabi na tama na, sobra na EDSA tayo nagpupunta, di ba? So magtungo na po tayo sa EDSA, wag na tayong antayin hanggang ilipad nila ang presidente, no? Dahil pag nailipidan nila, too late na po yan. Pero what is this? This is already a silent martial law. Officially, there's Yes. no declaration. So saan ba tayo pupunta? Tayo, di ba EDSA? So mga kababayan, ano ba? Hihintayin pa ba natin na yung magsimula silang talagang nasa ano na tayo? Nasa maitim na kasaysayan na naman ulit ng ating bansa? Di ba? Sobra na yung pagnanakaw po nila. Oh. Hindi, galing po kami- Maraming salamat, maraming salamat. So sana Galing magdala po ka ng kami mga sa kapitbahay mo dyan sa OVP. EDSA. Galing po kaming OVP nung Tuesday last week sa Mandaluyong. And then yun nga po, nahingi rin po kami ng tulong. Pero at this time, sobrang ginawa nila. Yes. Talagang napupuno na po kami kasi may makasama din po akong vlogger. Actually, isa po kami sa mga nag-motorcade kay Tatay Digong nung tumakbo siya. Oo. Lahat ng mga kasama nating vlogger, i-live nyo rin to sa inyong mga pages ha, at sa inyong mga YouTube dahil itong panawagan natin dapat makarating sa lahat ng Pilipino ha. Kailangan lahat ng Yes. Pilipino. Ikaw, Marlic, Ana, manawagan ka may- muna ngayon no, habang tayo nag-aantay. Yes, Prof. Ana, may sinend akong picture sa iyo na kung saan na makikita si Pangulong Duterte na nasa VIP lounge at finally ay kumakain na siya ngayon kasama si ang kanyang partner na si Miss Hanilet. So, kung pwede natin bayan, na maayos yung sitwasyon ng Pangulo. Yeah. Maayos ang sitwasyon ng Pangulo. Pero again, kailangan na po talaga natin kumilos at ipakita ang ating puot sa gobyerno ni Marcos Jr. Sa lahat ng paggigipit since 2022 po ako simula nang nagsalita laban sa kanilang mga kasinungalingan. Ako ay isa sa not only in the Sara, isa ako sa malaking kontribusyon na nagpanalo sa bangag na ito na hiningi ko ng tawad sa aking mga kababayan. As early as August, naging open ako sa taong bayan na nagsalita na may ahas sa Malacanang at pinupugaran ng ahas. Hindi po nagkamali si Marlica. Nung mga panahong yon, August 2022, wala pa pong mga puting ahas noon. It was my decision to speak up laban sa gobyerno Bangag. Pero nasa 2025 na po tayo at tama ang naging desisyon ko na talagang i-expose ang mga walang hiyang ito dahil lahat na tayo tina-target. Buong sambayan ng Pilipino tina-target. Bakit kayo tina-target? Sa pagpapahirap sa inyo sa araw-araw niyong pamumuhay. Ang bigas na pinangako, alam nyo na yan, paulit-ulit natin. Ibaba ang kuryente daw. Hindi naman binaba ng kuryente, sa halip tumaas pa. Ang tubig, ang mga bilihin, ang trabaho. Ngayon, di ba, lalong tumaas ang mga bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Ulitin ko, ang build na i-continue niya, wala. Lahat ng mga anomalya. So ano pa bang inaantay ng taong bayan? Kailangan pa bang masaid ang pera ng Pilipino na 80% of the 2025 budget na unconstitutional? Na ito ay panggagancho, ay nagastos na rin, nakuha na nila yung pera. Wala pa rin gagawin ng taong bayan? I believe, ito ang panahon, itong araw na ito, at sa mga susunod na araw, ang inadya ng Diyos na manindigan, hindi lang ang mga ordinaryong Pilipino, even yung mga nasa gobyerno mismo, kayong mga kapulisan na nagme-message sa akin, kayong mga sundalo na nagme-message sa akin, Miss Maharlika, nakikita po namin, sukang-suka na po kami sa gobyerno, nag-aantay lang po kami na lumabas ang mga tao, may mga ganong message. Ito na, naglalabasan na yung mga tao. I hope manindigan kayo. Hindi, sabi ko nga pa ulit-ulit, Pangulong Duterte, ilang years na lang. Di ba? He lived a good life. Pero pinaglalaban pa rin kayo eh. Di ba wala, si Pangulong Duterte, eto na yung contribution niya sa atin, sa inyo.
Pero kailangan yung pakumilos para sa susunod na henerasyon. Hindi yung ganito. Pababayaan nyo na lang na bangag ang presidente ninyo at ulit-ulitin ko yan, addictus, addictus, benedictus. Manindigan po kayo, lumabas kayo sa kalsada ngayon, pumunta kayo sa EDSA, doon makikita ninyo ang mga totoong tao, hindi trolls. Dahil mas maninindigan ang totoong tao, warm bodies, kumpara dito sa mga trolls ni Marcos Jr. Kitang-kita nyo naman po yan sa mga comment section. Ang mga nagko-comment at yung mga laughing emoji, yung mga natatawa sa kababuyan, sa kasinungalingan, sa fake news, sa mga krimen, na ginagawa ng Marcos Jr. to, kitang-kita natin sa mga organic commenters. Pero ang mga tagapagtanggol ni Bangag ay mga bayad at mga trolls. Yung iba dyan hindi taga-Pilipinas. Galing yan sa iba't ibang mga bansa na kung saan binabayaran ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. So, lagi nyo sinasabi na ang Pilipino ay matatalino, matatapang, taas noo kahit kanino. Ipaglaban natin ang ating bayan sa mga dayuhan, pero ngayon hindi po dayuhan ang kalaban natin. Ang bangag na gobyerno, ang nasa Malacanang ang kalaban ng bayan. So you have to speak up now na. Manindigan kayo para sa Pilipino. Professor Analay ko sinasabi, bakit ba ako nandito sa kasama kayo na nakikipaglaban dyan sa Pilipinas na kung tutuusin dapat na nahimik na ako dahil andito naman na lahat ng family ko, so wala na dapat akong problema. Pero hindi ko maatim na binababoy kayo nitong gobyerno ni Marcos na minsan ay sinuportahan kong mga hayop na yan. Kaya sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko kayo titigilan ng mga bangag. Hanggat hindi nakakalaya ang Pilipino sa lahat ng mga kademonyuhan nyo. Yun lang muna. Oo. Maharlika, binasahan na ang presidente formally sa Kalayaan Hall. Binasahan si presidente na siya inaaresto by virtue daw of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Nako mga ulol, yan po ilabag sa ating saligang batas. Wala na pong visa yung warrant of arrest na yan. Lahat kayo mga kapulisan na nag-aresto kay Presidente, lahat kayo liable for unlawful detention. Pero binasahan ng karapatan ang ating Presidente at mga kapulisan. Naku po, bakit kayo nagpagamit dito sa bangag na administrasyon nito? Wala na pong jurisdiksyon ng ICC. Hindi po pwede ang kapulisan ng Pilipino ay nagsoserve ng warrant of arrest ng mga dayuhan na isang hukuman na hindi na tayo kabahagi. Kung si President Trump nga talagang piniris niya ang assets niya at pinapaaresto niya yung prosecutor dyan sa Amerika subukan niya tumugtog sa Amerika. Pero tayo, kayo pa magpapaaresto sa dating presidente para sa mga dayuhan. At siyempre, alam naman natin, kaya nila inaaresto Pilipino sa buwatan sa bangag na administrasyon ng Marcos dahil gusto nilang alisin ang mga balakid sa kanilang plano na talagang habang buhay na naman na magpasasa sa pwesto. Mabuti sana kung sino may mabuting paglilingkod. Ang nangyayari naman dito sa ating Pilipinas habang sila yung mga nakaupo, puro pahirap ang ginagawa sa sambayan ng Pilipino. No? Pero magpapalamig muna ako. Tawagin natin si Duterte Mission 24K. Go ahead please, Duterte Mission. So good noon, Attorney Harry Roque. From Davao City po ako. But presently, nandito ngayon sa Manila. So, Ayan na. Wait, sandali lang po ha. Teka lang muna. So, mga kababayan, ating larawan. Galing po doon sa loob. Oo. Nasa loob. At finally po ay hindi natin alam kung saan galing yung pagkain ni Pangulong Duterte. Pero kanina nga, may pinakita tayong video na ayaw papasukin. And finally, nakakain na siya. At makikita niyo sa picture, nasa maayos naman sa kondisyon at kasama yung kanyang may bahay. Okay. Sorry, Mami ha. Sorry, Duterte Mission. Go ahead, Duterte Mission. Okay. Attorney, tubong Davao ako. So, kilala ko si Tatay Digong. So, ibig sabihin, mula bata po ako hanggang ngayon, then ako din yung nilabas dati sa song nila ni Sas na naging testigo na ginorgor si BP Inday. So, sa pagkakataong ito, nakikita ko yung sama ng loob ng bawat isa sa atin na bakit si Tatay Digong pa ang kanilang ginagawaan ng ganyan. Pero expected na natin yan dahil
Yun yung sabi ni Tatay Digong sa akin noong bata pa ako, na I must learn how to play the games of the general. So, naniniwala naman ako na malalampasan ito ni Tatay Digong. So, I'm looking forward na lahat tayo ay patuloy pa rin na suportahan si Tatay Digong because he is the only person, no? Yung kaibigan mo na si Attorney David Castillon ay kasama ko rin siya noon na isinulong ka namin para ikampanya during your candidacy. So I do believe na malaki ang maitulong mo pa rin sa ating bayan. So I'm very happy na kahit hindi ka man naluklok ngayon bilang senador, ay patuloy ka pa rin sumusuporta. Sayang. At naniniwala po ako sa iyo. Sa mga YouTube nga lang na. Maraming salamat, Duterte. Ano bang ginagamit? Mission, no? Duterte Mission. Maraming salamat po. Ha? Tawagin naman natin ngayon si Brothers. Go ahead, Brothers. Sana pabarang na lang. Pwede nga lang. Hello, Attorney. Magandang hapon, Attorney. Go ahead po, Brothers, Travelers. Miss Maharlika, magandang hapon. Kilala ko ni Attorney Harroque, lahat po ng laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may pa magkasama na po kami. Yung pong sa akin, share ko lang Attorney, ito pong nangyari pong ito kay Tatay Digong, para sa akin, maliwanag po na gusto po na pabagsakin na talaga ang mga Duterte. Yan po ang nakikita ko. Kung titingnan po natin, fiscal year 2023 to 2024 budget, hindi po pinapansin ng mga makakaliwang grupo, Kamatayang Black. At kamping-kampi pa sila dito sa mga Duterte, kay BP Sara, ito mga to. So, doon pa lang nung lumipat po yung 2024 to 2025 budget, nagbaliktad ang kwento. Ngayon nasa impeachment si BP Sara. At ngayon po, si Tatay Digong, ito lang masasabi ko po sa ating mga kabayan, pinakita lang po ng ating Tatay Digong, Mayor Rodrigo Roa Duterte, na talagang may bayag siya, may yagpol siya. Kamukha ni Marcos, na hindi niya kayang harapin ito pong pagpapadrag test. Napakasimple lang po niyan, hindi po kaso yan. Pero itong kay Tatay Digong, ipinakita niya na talagang haharapin niya, bagamat alam po natin na hindi na natin kinikilala sa Rome Statute, ito po mga ICC at ipinadaan sa Interpol, at ang Interpol kinilala po ng gobyernong ito, imbalido na nga po yung dokumento sa ICC. Tapos ibig sabihin nun, wala nang kwenta yun. Pero dahil nga po dito sa pangyayari ito, tama yung sabi niyo po, Attorney, illegal detention, baka pwedeng lagay na serious illegal detention pa ang ginawa po, at unlawful labag sa batas lahat ang ginawa po nila. Ang ma-share ko lang tuloy po ang laban, walang bibitaw, at sama-sama po tayo sa labang ito. Maraming salamat, Ms. Maharlika, at kay Attorney Harroque. Yes, maraming salamat, no? Sinong susunod natin tatawagin? Actually, spokes, mga palangga. So itong ginagawa talaga nila na illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte, diversionary tactic talaga to para hindi mapag-usapan yung vice cam report. Dahil nga nabisto sila eh. Di ba? Pinababalik yung sa PhilHealth na 60 billion. Ang daming anomalya na sunod-sunod. Di ba? Dito sa gobyernong ito. So naniniwala tayo na itong ginagawa talaga nilang paggigipit, diversion ito. Kaya kahit alam nilang illegal arrest, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, wala silang pakialam, kahit alam ng mga abogadong mga matatino at patatalino dyan sa Pilipinas, na mukhang katawa-tawa itong PNP at gobyernong ni Bangag, ano ang expect natin? Bangag nga sila. Wala sa tamang pag-iisip. So, wala na silang nare-respeto at wala silang kahiyan. So mga kababayan, ulit-ulitin natin, lumabas kayo, andyan na ang ating mga vloggers, nasa EDSA na, papunta na sila, ang mga OFW, yung mga palangga ko, nagme-message sa akin, Ms. Maharlika, pupunta na kami doon. So I hope sunod-sunod na po kayong pumunta at kailangan nyo manindigan. Dahil mas importanteng usapin ang bilyon-bilyong ninakaw nila.
kumpara sa isang tao lang kay Pangulong Duterte. Kung tutuusin, sabi ko nga, retired na ang Pangulo eh. Pero bakit nila tina-target? Bakit sila nagda-divert ng issue? Dahil sukol na ang bangag na administrasyong ito. Malinaw yan. Wala na pong ultimate solution sa nangyayari ngayon, kundi ang mga boses ninyo, ilabas nyo na. At naniniwala ako, I'm very positive, Spokesari Roque, matatapos na ito dahil maninindigan na ang taong bayan. Sooner or later, Filipinos will win laban sa mga bangag. Well, kaya nga po, ang panawagan natin, nandito tayo ngayon para marinig ang boses natin, pero importante po, manindigan tayo, hindi lang sa salita. Tayo po ay pagtungo na sa EDSA, ipakita na ang Pilipinas, dito sa Pilipinas, tanging Pilipino lang ang lilitis sa mga di umano'y gumawa ng krimen dito sa ating bayan dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa. Okay? Siyempre po, basahin mo lang. Duterte, yan po dahilan para pumunta sa EDSA. Pero kung hindi nyo gusto ang Duterte, ipaglaban nyo naman yung ating soberenya bilang isang malayang Pilipinas, no? Okay. Prof. Ana, sige, ikaw muna, tapos tawagin natin si Mila Morales. Prof. Ana, saglit lang po. Gusto ko lang yung mga nanonood sa atin, si Dion. Sabi ni Dion, only we the Filipino can end the corruption on how corrupt our nation is or how poor our people are. Sabi niya, end crony and capitalism. Please pray for Tatay Digong. Please pray. Stop corruption now. Si Kampong Chicken, sabi niya, if the Filipinos are in the delusion of having a future within this government, wake up. Sabi niya. No plead of hope or cry will change this government. Lumabas na daw po kayo sa kalsada at kailangan ipagtanggol ang ating mga kababayan. Ngayon, ang ating karapatan at ang yun na, ang mga comment halos lahat dito gusto nilang ilis ang issue kasi booking na sila. So yes, Prof. Ana. Yes, Prof. Ana. Gusto ko lang sabihan si Spokes na may pinadala ako sa kanya. Paki-check Spokes, paki-check yung message ko. Kailangan tignan mo 'yon. Pinadala ko sa iyo. At the same time, legal matters 'yon, Spokes. On the other hand, ang sinasabi ko lang, kalapastangan sa Pilipinas ang ginawa ng Marcos administration, allowing an institution to interfere in our domestic affairs and at the same time sa soberenya natin. Ang tanong ko sa ating mga kababayan, hahayaan nyo bang lapastanganin ang dugo at pawis ng ating mga kanununuan ang pagtatanggol sa soberenya ng Pilipinas? So ngayon na po ang ating panahon para ipakita natin na hindi natin hahayaan ito. Hindi ito issue ng mga Duterte lang. Issue ito ng buong Pilipino at ng buong Pilipinas. Ang pinag-uusapan po dito is independence and sovereignty ng bansang Pilipinas. Attorney Trixie, yun po muna. Ba sa loob? Oo. Spokes, paki-chat ng message ko. May pinadala ako. Napapadala ko rin sa iyo mamaya, sis. Medyo nasa daan. Pabalik ako ng aking lugar. Kumpirmado na po na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay Presidente Duterte at ako naman po bilang Pilipino na kabahagi ng International Criminal Bar, ang bar ng ICC na sinasabi ko wala na pong jurisdiction ang ICC, no? At yung ginawa nilang pag-aresto, yung ginawa nilang pagtulungan sa ICC, labag po yan sa batas. Hindi lang po sa batas, kundi sa sadig ang batas natin. Now, Attorney Trixie, nasa loob ka na ba? Kasi kinakailangan natin ng report kung ano nangyayari sa loob mismo ng Kalayaan Hall. Or di naman kaya si MJ. MJ, kung ikaw ay narariyan, salamat doon sa pinadala mong picture kay Maharlika. Pero kung po pwede, mag-live ka sana dito, no? Pero habang inaantay natin si Attorney Trixie at saka si MJ, Mila Morales, go ahead, Mila. Hello, Attorney. Good morning uli. Ki Maharlika, ki Prof. Malyundog. Gusto ko lang ilabas yung sa loobin ko na hindi na tayo kailangan maniwala ki bangag na presidente. Dahil di ba sinabi niya na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Tapos sinabi niya rin na kontra siya sa impeachment.
Tapos ano nangyari? Kabaliktaran. Yes. Hindi na natin dapat paniwalaan ang bangag na gobyernong ito. Kaya dapat talaga na kumilos ng bawat isa sa atin, ipakita natin, tama ka attorney, na hindi lang laban ni PRRD ito, kundi laban ng soberenya ng Pilipinas, laban ng mamamayang Pilipino. Mawawalan tayo, babalik na naman tayo sa martial yun ito, nung tatay ni Bangag. Dati yung ginawa sa atin. Na ginagawa nila kahit wala sa batas, linalabag nila na ang batas. Wala na. Kaya dapat talaga na kumilos na. May mga tao na attorney doon sa EDSA ngayon. Well, nananawagan na po kami, no? Kaya kung wala pa kayo sa EDSA, pumunta na kayo doon sa EDSA, no? Magdala na lang kayo ng bawon at tampayong, no? Dahil sigurado po medyo mainit at baka umulan, no? Pero importante po na iparating natin ang mensahe na hindi papayag ang mga Pilipino na labagin ang ating soberenya, lalong-lalo na kung ang ipapaaresto na nablabag sa ating saligang batas ay ang pinakaminamahal na naging presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Tama po, Spoke. Salamat po. Salamat. Oh. Okay. So anyway, habang inaantay natin si Attorney Trixie na makapasok dito, tsaka si MJ na mag-report live sa nangyayari sa ground, nakakuha na po ako ng kopya ng warrant of arrest na inisyu ng ICC. Ang sinasabi ko lang is sisihin ninyo ang prosecutor ninyo dahil dapat sila ay nagsimula ng preliminary investigation nila 1 taon matapos tayo bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pero dahil natulog sila sa kangkungan at nagsimula ng preliminary investigation ng 2 taon, wala na po talagang jurisdiction ang International Criminal Court. Kaya po ako ay nananawagan ngayon, naku mga pulis, wag po kayong magiging bahagi ng illegal na pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil wala po talagang basehan yung pagtutulungan ng pulis sa ICC bukod dun sa dahilan na gusto talagang tugisin at gurgurin ng Marcos administration ang dating Presidente Duterte bilang isa sa pinakamalaking balakid nila sa Marcos forever muli. No? Now, ang alam ko po ay si BP Sara ay parating na rin sa Maynila anytime now. Okay? Sa totoo lang po, nagbago ng flight itong si Presidente Duterte para nga maiwasan sana yung ganito mga nangyayari. Pero yes, galing sa ating puting ahas, ano? So galing mismo sa loob to ng Malacanang. Kasi ang dami na palang mga schedule na indignation rally. Meron na sa Davao, sa iba't ibang lugar. At ang plano ng bangag na administrasyon, pag hindi daw nila ito na control, ay magde-declare ng martial law si Bangag. So ano ang gagawin ngayon ng taong bayan? Papayag ba kayo na mag-declare ng martial law ang Bangag dahil nanindigan kayo? So the more na lumabas kayo, as long as peaceful tayo, kailangan ninyong manindigan. Coming from our puting ahas, naaalarma sila. Dahil nakikita nila yung support not only sa social media. May mga tao na palang nag-organize habang nag-uusap tayo na sila ay maninindigan. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. So yan ang kailangan nyong malaman na pinlano na nila ito. Itong martial law na ito, Spoke Sari, Prof. Ana, sinabi ko na ito 2023 pa na ito yung mga plano nila, ito yung steps nila na gagawin. Kapag hindi nila nakayanan, ulitin natin, pagpapakansin, pagtutugis kay Pastor, kay Inday, yan ngayon kay PRRD, sa akin, sa iyo, Spoke, sa atin, Prof. Ana, na mga tagapagsalita, mga vloggers na tinatawag, or mga commentators dito sa social media. So dahil alam nilang talong-talo sila, kapag lumabas lalo ang taong bayan, so ang last resort ni Bangag ay gagayain niya yung tatay niya. Eto, Spokes, ano ang comment mo dyan ngayon? Dahil ikaw ay sabi ko nga, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung ang ama ay nagpayaman sa posisyon sa pamamagitan ng martial law, ang anak, ganun din ang gagawin. Totoo na ang kasalanan ng ama hindi kasalanan ng anak, pero totoo rin na ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng mansanas. So nakikita natin, nasa dugong Marcos ang pagtataksil sa sambayan ng Pilipino, ang pagmamanatili sa pwesto para magpayaman, para sa kanilang mga makasariling mga layunin at hindi para sa bayan. Kaya taong bayan,
magpunta na po sa EDSA. Wala na pong Cardinal Sin na mananawagan magpunta ng EDSA, pero meron mga ordinary, mga mamamayan, mga vloggers at mga nagmamahal sa bayan na nagsasabi, kita-kita na po tayo sa EDSA dahil kung hindi po, tuluyan ng mamamatay ang demokrasya dito sa ating bayan. Ayan na po ha, sinabi niya na puting ahas ni Maharlika, martial law na ang susunod. Huwag na po tayo mag-antay ng martial law. May statement si Pangulong Duterte, parinig ko lang sa inyo. Video to, pero video ano muna? Go ahead. Go ahead. Go ahead. Pakilakasan lang. Okay. Legal basis for my being here. Yan. Say, of my own religion. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your instruction. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Okay, narinig niyo folks? Nagtatanong ang Pangulo ng Duterte kung ano ang legal basis bakit dinala siya doon. So, and you know, ang kasagutan, International Criminal Court na hindi na tayo miyembro, no? Kaya nga yan ay patently illegal. Yes. Tuloy lang, spokes, at may mga pumapasok lang ng mga messages sa ating mga puting ahas. Tignan ko lang. Ituloy niyo muna. Okay, Prof. Ana. Pwede tayo magpapasok muna ng mga ano natin. Ano muna tayo? Si Padme. Padme. Please unmute po, Padme. Please unmute. Hello. Good afternoon po, Miss Attorney Harry Roque, Ma'am Maharlika at Prof. Ana. Ako lang po ba yung na-shock na like pumunta po si Tatay Dig sa Hong Kong, pati po si VP Sara, tapos before sila makabalik dito sa Philippines ay meron na pong 7,000 na mga pulis sa kada terminal na nag-aantay po sa kanila. Tapos wala pa po silang naiilalabas sa publiko na arrest warrant po or confirmation from ICC na may arrest warrant po. Pero meron na po. May kopya na po ng arrest warrant tayo. Kakatanggap ko lang ng kopya po. Opo, like na-shock lang din po ako. Kahapon pa lang na naghahanda na po sila, parang napakalaking chaos po na magaganap, parang inaano na po nila. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!